So, kamusta kayong lahat or maayong adlaw sa inyong tanan. So, for today's video ay ating tatalakayin ang tatlong pinaka-common na communication process na lagi nating nai-encounter at tayong lahat ay exposed dito. Una, so, ito yung tinatawag na intrapersonal communication. Ang pangalawa, ito ay ang ating tinatawag na interpersonal communication. At ang pangtatlo ay ang small group communication. So, ating aalamin kung ano-ano ang pagkakaiba ng tatlong types of communication na ito. Una, ang intrapersonal communication. So pag sinabing intrapersonal communication, ito ay isang communication process na kung saan tayo ay nakikipag-usap sa ating sarili. So lilinawin lamang po natin mga palangga na kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating mga sarili ay hindi yan ibig sabihin na tayo po ay may something na sa pag-iisip. So tayo po ay may nililinaw sa ating mga sarili. Halimbawa nito ay kung halimbawa may nagawa kang pagkakamali, pinagsabihan ka, or pinagalitan ka. So ayan, so iyan ang ating gagawin natin ang intrapersonal communication na kung saan ating kakausapin ang ating sarili. Bakit kaya tayo pinagalitan? Bakit kaya nila nasabi na tayo ay nagkamali? So ayan, tatanungin mo ang iyong sarili kung saan ka nagkamali at kung ano ang pagkakamaling nagawa mo, bakit sila galit na galit sa inyo or sa iyo. Pangalawa, ito ang tinatawag na interpersonal communication. Sa interpersonal communication process, dito ay may kasama tayo sa pakikipag-usap. So, dalawang tao ang nag-uusap sa interpersonal communication. Halimbawa, ikaw ay kinakausap ka ng iyong nanay. Ayan. So, sa inyong dalawa, may palitan ng communication message or communication. So, ayan. So, since nag-uusap kayong dalawa, ang tawag sa pag-uusap ninyo ay interpersonal communication. Unlike sa intrapersonal communication na ikaw lang mag-isa ang nakikipag-usap sa sarili or ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Sa interpersonal communication ay may isa ka, dalawa yung uusap. Ang pangatlong type of communication ay ang small group communication. Sa small group communication ay may number of members or number of persons na involved. So sa small group communication, matatawag kayong small group kapag merong 3 hanggang 12 miyembro ang isang usapan. Halimbawa nito ay kung halimbawa gumagawa ang mga estudyante ng kanilang group activity. Siyempre sa group activity, may hindi yan pwede na dalawa lamang sila. Kasi 'di ba group. So dapat may kasama din sila at dapat sa grupo uusap sila kung ano ang kanilang gagawin sa activity na kailangan nilang i-accomplish. So sa ginagawa nila, ang nangyayari ay ang small group communication process. So ayan mga palangga, ang tatlong pinaka-common na types of communication na nangyayari at na-experience natin bilang mga individuals sa society. At yan lamang po, kung may natutunan kayo, paki-like and share ng aking video. Maraming salamat!